Si gold, pagpili tayong ring bar flag. So, sa analysis ko, meron akong lagay na trend line. 1, 2, 3. Pangatlo dito, pang-apat, pang-lima, pang-anim, 200 moving average. So, expect na aakyat siya hanggang dito, tapos bababa rin siya. Ang senaryo ko, kung bababa siya, posibleng bababa siya dito sa 3,500 sa area na to. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung may position ako dito, wala pa. Kasi wala pang clear na ano eh. Wala pang clear na takbo ng market. Pero kung titingnan mo siya sa 1 hour, meron siyang head and shoulder. Meron siyang head and shoulder pattern. Yan. So, expected yan. Dito yung kanyang neckline. So, wala pa rin talaga. Kasi hindi naman siya consolidation sa neckline niya eh. Patuloy pa rin siyang bumababa. So, tingnan mo, may trend line pa rin ako dito. Ilalagay dito sa trend line na to. Wala pa rin. Hindi niya pa rin na, ano. So, kung titingnan natin, meron siyang, yan, bar flag, falling wedge. Posibleng bumaba siya hanggang dito. Mas bumaba pa siya hanggang umabot siya ng 3,500 bago siya bumalik sa taas. Hmm. Sa GTX sa 1 hour, meron siyang cleared, yung ETF ni gold. May cleared siya na, na head and shoulder, pero wala pa rin siyang breakout dito sa neckline. Copper. Si copper, ano nito, mataas ang demand ni copper. Kailangan kasi siya sa AI, saka sa data infrastructure. So, nag-aantay ako dito sa fourth quarter ng ngayong taon na ito sa sell-off niya at saka kapag position ako, ito yung buying signal ko sa area na ito. Silver, pareho lang din naman sila ni Kuya. Kaso lang, bumaba na si Silver nung history niya ng 2011. So, malapit na siya, nasa 47. So, ano lang ng 2026, bumaba siya ngayong 2026. I expect nababalik yan si Silver dito sa area na to sa 29 to 30. Pero okay lang, matagal. Pero ang ano ko dito, kung naghahanap kayo ng kung long-term approach, dito kayo, mag-antay kayo sa area na 34, 35, 36 to 37. Kasi minsan hindi naman talaga niya naaabot ang area na yan. Pero dito ang area. Crude oil. Wala akong position kay crude oil. Meron akong trend line, long-term trend line, 2023, 2025 na trend line. Haba ng trend line na to. Dito na sa pabalik-balik lang siya eh. Hindi ako nag-position kay oil dahil sa geopolitical tension. So maingay kasi si crude oil, maingay siya sa market. So, hindi ako sumasabay sa market pag maingay. So iniiwasan ko yung mga maingay. Si BTC, wala pa rin. Nag-aantay pa rin ako ng fourth quarter ng taong ito. Or
Ah, kasi yung ano eh, yung mga fund manager, nagte-take profit sila sa third quarter ng December. So, titingnan ko kung anong nangyayari sa buwan na yon, saka ako mag-start ng accumulation. Pero hanggat di sa dumarating sa area na to, kaya ako mag-accumulate. Depende na lang kung may bagong market structure. Solana, shopping market. So, iwasan muna natin si Solana. Ganon din si Ethereum. Iwasan natin sila. Shopping market pa. Accumulation period sa area na to. US 30. Shopping market pa rin sa US 30. Yung nag-aantay pa rin ako dito na ano, ng sell-off sa fourth quarter ng taong ito. Saka ako papasok pero yung ano ko kasi kung dito siya mag-ano, mababa masyado. So, I expect na 60% ng ano, ng market. So, mga dito yan o sa area na to. Dito sa area na to, 6 to 7, 8, 6 na magkakaroon siya ng ano, correction. Ganon din si Nasdaq. So, kahit nag-bounce na dito sa 200 MA, but yung ano ko, expected ko pa rin 60% correction. Hanggat wala siyang 60% correction, hindi ako mag-aano. So, ng 2022, dito din sa bumalik ko, dito din sa bumalik, dito din sa bumalik, magko-correction, babalik yun sa dito. Pero, sa lapit nito, hindi ako nag-aano na ano, bababa pa yan. Sa simula ng ano na to, 60% sa mga area na to. Area of interest ko ito. Mga area na to. So, kakaroon kasi ng EI bubble. S&P 500, wala pa rin. Area of interest ko ay ito. Economic war kasi sa ano ngayon, geopolitical tension sa Middle East. Ganon din ang RTY. Dito yung possible ano ko buying opportunity. CN50, China Index. Considered ko talaga yung China sa portfolio, pero wala pa akong ganito. Pero considered ko siya kasi nga yung China, yung second biggest economy ng mundo. So, bakit wala tayong sa China? Yung away nila sa politika, bahala sila. Wala ko yung looking forward ko is yung economy ng China kasi maganda. So, pero UK 100, wala pang kagandahan. Ayun, punta naman tayo sa Eurostox. Tingnan natin ang Eurostox. So, dito pa rin yung ano ko, yung area of interest ko. USDGPY. Kita nyo. Ito yung naantay ka nakaraan pa eh. Large candle. Alam, kung nag-position ka dito at hindi ka nag-take profit dito, tingnan mo ginawa niya. Dito pa rin yung ano ko, yung area of interest. Natural gas.
Wala akong posisyon dito sa neutral loss kasi nga mataas yung ano nito. Pero kung magposisyon kayo dito, siguraduhin nyo na ano talaga siya, aakyat na kasi mas malaking ano talaga, malaki talaga kumain to sa ng ating portfolio. So, malaki talaga malulugi mo dito. Punta naman tayo ngayon sa ano, sa stocks, Nvidia. Ano ginawa ni Nvidia? Wala mang ginawa si Nvidia. Palantir. Si Palantir, nag-aantay ako dito ng kanyang ano, ng ah, kanyang correction. And considered ko kasi nabibili dito kay Palantir. Eh, si Palantir ay defense contractor. US defense contractor. So, titingnan mo yung si Palantir, may correction pa siya. So, mag-aantay ako dito ng market structure. So, hanggat walang market structure, hindi pa ako pipili. Pero ito yung ano, ito yung, tignan mo siya. Bumaba na sa trend line. Ito yung ano ko, ito. Yan. This is possible ng ano ko yung accumulation period. So, 786. SMCI. Si SMCI is semiconductor. So, doon na tayo papunta sa, ano, sa panahon ng digital era. Kung titingnan natin dito, si SMCI, supermarket, ano na nga siya, nasa accumulation stage na siya. So, posible pa siyang bumaba? Posible. Hindi ko maano. Possible. Pero kung investor ka, long-term investor mo ka, kung ang approach mo is 10 to ano, 10 to 5 years ang approach mo, pwede ka na mag-accumulation dito. Si Apple, oh, tama, malapit na maabot yung area na to. So, kung naghahanap pa ng swing trade, pwede kang bumili dito sa area na to. Magkaroon ka, magkaroon ng confirmation candle. Hanggat wala confirmation candle, hindi ako bibili. Pero sa ngayon po, abutin niyo to, support ito, pero kailangan mo pa rin, ano, antay ng, ano, ng confirmation candle. Hanggat walang confirmation candle, wala rin. EMT, isa din to sa mga, ano, EI stocks. Ano to, correction na yung mga EI stocks ngayon. So, dito pa rin yung ano ko, yung, ano sa per dito pa rin yung ano ko, yung accumulation. Dito pa rin ako bibili for the long term. Meta. Maingay si Meta. Kasi Meta, kung naghahanap kayo ng swing trade, ito kasi yung ano ko, yung area of interest. Hindi pa ako nagpo-position dito kasi choppy market pa at nag-aantay ako ng fourth quarter. Sell off. Ganun din kay Amazon. Nag-aantay din ako dito ng fourth quarter ng correction kasi malapit na kasi ang correction ng market eh. So, hindi pa ako talaga nagpo-position. Kahit na, ayan o, magkaroon siya ng malaking ano,
buying, but tingnan natin sa volume. Meron naman siyang volume. Meron sa mga malaking volume. Large candle, large volume. Meron sa malaking siya matak sa ano. Google. Si Google, fourth quarter pa rin itong naantay ko. 50% to 60%. But ito yung naantay ko. Kasi may ano kasi, may nagbabad siya ng ano, ng AI bubble. Kaya hindi ako nagpo-position. So, mitigated yung ano ko, head and shoulder. Pero hindi niya pa rin ito nataas ang itong right shoulder. So, expected pa rin itong magka-consolidation sa dito. Or else, kung bakit man siya, 786. Pag lumagpas siya ng 786, wala na. Tesla. Ito matagal ko na itong inabangan sa Tesla. Pero wala pa rin. Ito yung ano ko eh. Area of interest ko. Matagal ko itong inabangan sa Tesla. Ito yung ano po. Area of interest ko. Meron akong siya long-term channel. Matagal ko na siya inabangan. Kasi sa AV electric vehicle kasi siya. So, ang approach ko dito is 10 to 5 years. So, siya yung kasi yung ano, Tesla at saka yung sa China, sige, makalimutan ko. IBM. Nasa watchlist ko ngayon si IBM. Kasi bumaba si IBM eh. IBM, yan. Bumaba si IBM. Inabot niya na rin yung ano ko eh, yung dito ko. Nakabili na ako dito, area na to. Ano na dito. Umabot sa area na to, bumili na ako dito. So, sa other platform ko, sa Interactive Broker, hindi po ito sponsored. Ngayon, tingnan ko kung hanggang saan na yan na lang siya. Expect dito siya sa 786. Fibonacci retracement. Baka hanggang dyan lang, 1.5. Hindi ko maano. Pero expected to. Kasi kung titignan mo sa weekly, ano, kasi ulit ng candle. So, magkaroon pa to ng ano, magkaroon pa yan siya ng market structure. Yan lang po at sa susunod na linggo.